Patuloy pa rin po nitong binabaybay yung karagatan patungo dito sa area ng Caraga Region. Huli pong namataan yung sentro nito sa layong 205 kilometers east-southeast ng Surigao City, Surigao del Norte. Taglay pa rin ito yung lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 55 kilometers per hour. Pakanluran po yung pagkilos nito sa bilis na 15 kilometers per hour, and may kita natin dito sa ating satellite animation na bagamat yung sentro nito ay nandito pa sa karagatan, yung rain bands po nito ay nakakaapekto na sa malaking bahagi ng Visayas, maging sa areas din ng Mindanao at sa may southern portion ng Southern Luzon. So expect po natin ngayon maging bukas makakaranas po tayo ng mga malalakas na pagulan na dala ni bagyong Verbena, and meron din po mga bugso ng mga malalakas na hangin lalong-lalo na dun sa areas malapit sa center track nito. And bukod din po dito kay bagyong Verbena, itong shear line na nakakaapekto sa may silangan ng Luzon ay magdudulot din po ng significant or mga malalakas na pagulan, mostly sa malaking bahagi or sa eastern section din ng northern at central Luzon. So malaking bahagi po ng ating bansa yung pinag-iingat natin dahil po lalong-lalo na sa mga pagulan na dulot ng shear line at ng bagyong Verbena. At ayon nga po dito sa ating latest forecast track analysis, generally magiging west-northwestward yung pagkilos ni bagyong Verbena. Ngayon po, nasa karagatan pa yung sentro nito, but anytime this afternoon or evening ay magla-landfall ito dito sa area ng Caraga. And then, today until tomorrow ay tatahakin naman po nito itong central portion ng ating bansa or dito sa area ng Visayas patungo dito sa bahagi ng northern Palawan. During the passage po nito ni bagyong Verbena dito sa bahagi ng northeastern Mindanao and Visayas, nakikita natin ma-maintain nito yung intensity nito o yung category nito as a tropical depression. And kapag po ito ay nandito na sa bahagi ng Sulu Sea or West Philippine Sea, ay mag-i-intensify po ito into a tropical storm. Again, sa ngayon po is malawak yung rain bands na dala nito ni bagyong Verbena. So muli po expect natin yung mga pag-ulan is kailangan po nating i-highlight dito sa malaking bahagi ng Visayas, Southern Luzon, and also sa area din po ng Mindanao. Kung mapapansin po natin, ikukumpara natin yung intensity naman nito kumpara sa mga nakaraan pong bagyo is hindi po ganun kalakas yung hangin na dala ni bagyong Verbena. But kailangan pa rin po natin itong i-consider dahil depende pa rin po yung epekto nito sa vulnerability ng mga lugar. Kung saan yung hangin po na dala as a tropical depression, posible pa rin itong magdulot ng mga minimal to minor damages lalong-lalo na doon sa mga structures natin na gawa sa light materials. Kaya pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. And then, nakita naman po natin by Wednesday morning ay nandito na si bagyong Verbena sa may West Philippine Sea. So kaugnay po ng hangin na dala nito, meron tayong nakataas na wind signal number 1 sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, northern portion ng Palawan kasama na yung Cuyo, Calamian at Cagayancillo Islands, sa mainland Masbate, maging sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, maging sa Dinagat Island, Surigao del Norte, northern portion ng Surigao del Sur, Agusan del Norte, northern portion ng Agusan del Sur at sa eastern portion ng Misamis Oriental. During the passage po nito ni bagyong Verbena, most likely yung highest possible wind signal na ikita natin is wind signal number 1 for the area of Visayas and Mindanao. But posible po kapag nag-intensify pa ito into a tropical storm, ay mag-raise po tayo ng wind signal number 2 dito sa may northern Palawan area sa mga susunod po na issuance natin kapag natuloy or nag-intensify pa ito. And bukod po dito, makakaranas din ng mga bugso ng mga malalakas na hangin yung bahagi po ng Luzon, Visayas, Surigao del Sur, Misamis Oriental, Misamis Occidental at Zamboanga del Norte. And magpapatuloy po yung bugso ng mga malalakas na hangin nito hanggang bukas and by Wednesday. So bukod po dun sa mga areas natin under wind signals, due to amihan yung areas din po ng Luzon, makakaranas din po sila ng mga bugso ng mga malalakas na hangin.
And sa kasalukuyan naman po, ito yung as of 11 a.m. natin na nakataas ng mga heavy rainfall warnings na in-issue ng ating mga PRSD. So sa ngayon po, meron na tayong nakataas na red warning for the area of Eastern Samar, Biliran, Leyte, and Southern Leyte. Samantala, may orange warning naman po for Dinagat Islands, ilang areas ng Surigao del Sur, Cebu, Bohol, maging ilang bahagi din po ng Iloilo. And yung bahagi din po ng Negros Provinces, Siquijor, ilang bahagi ng Agusan del Norte and Agusan del Sur, maging ito ding ilang bahagi pa ng Capiz at Iloilo ay meron na din po tayo nakataas na yellow warning. Ito pong warnings na to ay ito yung sa kasalukuyan na nararanasan ng ating mga kababayan and nag-update po yung ating mga regional offices every 3 hours ukol po sa mga warning na ito. Para naman po sa mga pagulan, ito naman yung ating heavy rainfall outlook. Ito yung 24-hour duration na posible po nating maranasan na dala po ng mga pag-ulan. So today to tomorrow noon, posible po yung 100 to 200 millimeters of rainfall na dala ni Bagyong Verbena dito sa bahagi ng Eastern Visayas, maging sa Albay, Sorsogon, Masbate, maging sa Cebu, Bohol, Negros Occidental, sa Capiz, Iloilo, maging sa bahagi din ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, dito din sa area ng Agusan, dito rin sa area ng Surigao del Sur. Samantala, for the rest of Visayas naman, maging dito din sa bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, dito sa bahagi ng Romblon, Occidental Mindoro, Palawan, maging sa Misamis Occidental, Misamis Oriental, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Lanao del Norte at Bukidnon, posible naman po yung 50 to 100 millimeters of rainfall. Dulot ito ni Bagyong Verbena. So may kita po natin ngayon hanggang bukas, malaking areas na po o yung bahagi na ng Visayas, yung northern part ng Mindanao and yung bahagi din ng southern Luzon, yung makakaranas po ng mga malalakas na pag-ulan. And bukod din po dito, ang shear line magdudulot din ng mga pag-ulan sa Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, maging sa area din ng Marinduque at Oriental Mindoro. Samantala, tomorrow noon naman po hanggang Wednesday noon, by this time po si Bagyong Verbena most likely ay nandito na banda sa may Panay Island patungo po dito sa northern Palawan. So patuloy po yung mga pag-ulan na ating mararanasan, 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa Panay Island, maging sa Negros Occidental, Oriental Mindoro at Romblon. Samantala, 50 to 100 naman dito sa ilang areas pa ng Eastern Visayas, maging dito din sa Bicol Region, sa area ng Palawan, Occidental Mindoro at nalalabig bahagi pa po ng dito sa may Cebu, Bohol, Negros Oriental at sa area din po ng Siquijor. And kasabay po nito kapag po itong si Bagyong Verbena na ay nandito banda sa may bandang Panay Island, is yung shear line din po natin is magiging mas mataas po yung rainfall na idudulot for most parts of northern and central Luzon, maging dito din po sa Metro Manila. So posible po ang 100 to 200 millimeters of rainfall sa Cagayan, Isabela, maging sa Aurora at Quezon. Samantala, 50 to 100 naman sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Rizal at Laguna. So expect po natin ngayon hanggang bukas is malalakas po talaga or mataas po yung volume ng mga pag-ulan na mararanasan natin sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya po makipag-ugnayan po tayo sa ating mga LGU para dun sa mga aksyon na kailangan natin gawin para po sa ating kaligtasan, dahil again magiging mataas pa rin po yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na din dun sa mga areas natin na malapit sa ilog, sapa, sa mga bulubunduking lugar kung saan mas prone po sila sa mga flash floods at landslides. While from Wednesday noon naman to Thursday noon, kung saan nasa West Philippine Sea na si Bagyong Verbena, meron pa rin pong 50 to 100 millimeters of rainfall sa area ng Palawan at Occidental Mindoro. At ang shear line naman, patuloy pa din magdudulot ng mga pag-ulan, posible yung 100 to 200 sa Cagayan, and 50 to 100 naman sa Apayao, Kalinga, Isabela at Aurora. At sa kasalukuyan po, ang gale warning natin ay nakataas sa area ng Batanes. Ito po ay dulot ng amihan at magiging katamtaman hanggang sa maalo naman po yung lagay ng ating karagatan for the rest of the country.
At para naman po sa additional information, maaari po nating bisitahin itong website na hazardhunter.gris.gov.ph. Ito po ay para malaman natin din yung ating susceptibility or magkaroon po tayo ng assessment sa ating mga lugar ukol po sa susceptibility nito sa mga flood or sa mga pagbaha po dito sa ating specifically sa mga lugar po natin, lalong-lalo na ngayon kung meron tayong ina-expect na significant rainfall.